Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Kumusta po kayo? My name is Noel Tamayo, living here in friendly Manitoba, Canada. Yun po ang ating ginagawa po ngayon. Ang saya ng buhay na kasama natin ang Panginoong Diyos, di ba? Napakasaya, di ba? Kung nasa panig po tayo ng Panginoon ay kahit anong mangyari sa atin, ano man ang pagsubok sa atin, baliwala lang yan mga kapatid. Baliwala yan kasi kasama natin ang Panginoon. Kung wala pa sa iyo ang Panginoon, umpisahan mo na, hanapin mo na ang ating Panginoong Diyos. Dahil nandiyan lang, kapatid, nandiyan lang sa tabi mo. Nandiyan lang sa tabi natin. Kahit hindi natin siya naririnig or nakikita, alam ko, naririnig niya tayo. Kahit na anong sasabihin natin, kahit na anuman ang pinagdadaanan natin sa araw-araw, alam niya kung ano yung kahilingan natin. Pero, hindi mo makukuha, hindi niya ibibigay sa iyo yung gusto mo kung hindi mo direktang sabihin sa kanya, kapatid. Okay? So, ako nga po pala, kung hindi nyo pa ako nakikilala ng lubusan, ako po si Noel Tamayo. Yun po yung aking pangalan at originally from Ilocandia, Cagayan Valley. Manang, kumusta kayo amin? Adanak dito yung Manitoba. Manitoba, Canada, Manong. So, naimbag nga aldaw yon, naimbag nga bigat yon, naimbag nga aldaw, ken rabi iyo amin. Nga kakabsat. Ayan nyo man dito'y lubong, kumusta kayo amin? Nasalunat tayo amin nga kakabsat. Okay? Nga kadwa tayo ni Apo tayo Diyos nga na marswa. Okay? Pasensya na po kayo. Medyo ano na yung aking pag-Ilocano dahil siyempre po hindi ko na po siya masyadong napapractice po kasi. Pero at least alam ko pa po magsalita ng ating lingwahe. Diba? Hi Candy, good morning kapatid. Thank you for watching. Yun po yung ating mother in tongue, di ba? Yung Ilocano. Kahit na hindi natin masyadong nagagamit, at least alam pa rin natin gamitin kahit paano, di ba? Basta wag lang natin siyang kakalimutan na gamitin kahit na saan man tayong lupalop ng mundo, saan man tayo sa mundong ito. Hindi natin kakalimutan kung ano yung ibinigay sa atin na original na lingwahe galing sa Panginoon ay hindi natin siya pwedeng kalimutan. Di ba? Kahit na anong gawin nila, sabi man nila, kahit na ilang tumbling ka pa, yun at yun ka pa rin. Hindi ka magbabago. Di ba? Yun yung kultura natin. Di ba? Kaya yung iba, kasi hi Stephen, kapatid. Thank you for watching. Kung yun yung ginagawa natin or yung kahit na hindi mo siya palaging ginagamit yung mother in tongue natin, ay kahit papano alam mo pa rin kung paano mo siya gamitin. Yung medyo nagpipilipit man yung ating mga dila, ganun pa rin. Kahit nabalatan ka man or patablingin ka man ng ilang beses or kahit na ano man, ikaw ay Ilocano at kahit na anong lahi ka, yun pa rin yung lahi mo. Hindi ka magbago. Hindi nila mapapalitan yun dahil yun nga yung natin, 'di ba? Lahi natin. 'Di ba? So ayun, kailangan po natin i-discuss po yung ating power. The power of visualization. Di ba? Ano ba yung nakikita natin para sa ating kinabukasan, di ba?
kung ano yung nakikita natin or kung ano yung gusto nating mangyari sa ating ah, hinaharap sa ngayon, nakasama natin ang Panginoon, di ba? Ipagpatuloy lang po natin, huwag tayong susuko. Maari man na hindi pa natin nakukuha sa ngayon dahil inire-ready tayo ng Panginoon, di ba? Kahit na sabihin natin, bakit naman na wala man lang akong nakukuhang magandang result sa aking buhay. Yung iba nga, ngayon lang ginawa yung ano niya, medyo ano na siya, okay na siya. Kapatid, huwag kang magmadali. Panahon niya yun. Di ba? Panahon niya yun. Malay mo, pag ikaw naman yung nagkaroon ng panahon, yung pangitain mo ay hindi pa sa ngayon, di ba? Dahil hinahanda ka ng Panginoon. Hinuhubog tayo ng husto ng Panginoon para pagdating ng panahon na yon, pagdating ng araw na yon, na darating yung pangitain mo para sa iyong buhay ay mas maganda. Baka hindi mo matanggap na, eto na pala yun, eto na. At baka hindi mo lang din napapansin, mga kapatid or kaibigan, nakuha mo na yung pangitain mo pero hindi mo lang napapansin at hindi mo lang nare-realize na yun na pala yun, di ba? Lahat ng bagay ay kailangan natin pagtiyagaan, huwag tayong magmadali, huwag tayong padalos-dalos na kapag yung hindi natin nakukuha, hindi pa natin nakikita yung kahit nakaperanggot pa lang, maliit yung yung pangitain natin na malapit ka na or malapit mo na matanggap na yung pag-asang yun ay wag po tayong mawalan ng pag-asa. Wag tayong panghinaan ng loob. May panahon yan, mga kapatid. Kaya nga tayo sinasabi nga ng Panginoon, I will come on the right time, di ba? Yung kailangan mo lang magtiyaga, di ba? Wag kang kasi kapag yung minamadali mo ang isang bagay na matanggap yung gusto mo at binigay ng Panginoon sa iyo, baka hindi mo matanggap, di ba? Baka sabihin mo, hindi naman ito yung hiningi ko eh. Pero yun yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, di ba? Kung meron kang plano, kung ano yung plano mo sa ngayon, kapatid, baka merong mas magandang plano para sa iyo ang Panginoon. Huwag kang magmadali. Hinahanda niya tayo, hinuhubog niya tayo, pinupuspos niya tayo ng magandang espiritu galing sa Kanya, kapatid. Okay? So, kaya huwag tayong magmadali. 'Di ba? Kung sa tingin mo ay ikaw na lang yung napag-iiwanan, huwag kang magdamdam, huwag kang magtampo, sa kanino man. Huwag kang magtampo or pag-isipan ng hindi maganda yung sarili mo, kapatid. Hinahanda lang tayo ng Panginoon. Okay? Hinahanda lang tayo ng Panginoon. Yun yung sinasabi nga po ng lakas or yung kalakasan ng Panginoon sa atin, di ba? Na kasi kapag hindi lahat ng bagay nakukuha natin sa madalian di ba? Kailangan lang nating pagtiyagaan, di ba? Kaya yun yung kailangan lang nating gawin. Kung basta huwag kang tumigil. Huwag mong tigilan kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Diretso lang. Diretso mo lang siya hanggang sa makuha mo na yung tamang aspeto nung ginagawa mo. Okay? So, yun yung the power of visualization. Yung kung ano yung nakikita mo doon sa pangitain mo ay malay mo, pagkatapos ko nito, makukuha mo na kagad yung gusto mo. Di ba? Huwag kang tumigil. Go ka lang ng go. Di ba? Kung hindi mo man kaya ngayon, mamaya, baka mas maganda pa ang
resulta. Okay? So, salamat po at sana po ay meron po tayong natutunan sa ating topic, the power of visualization. Okay? Yung ating pangitain sa ating buhay. Kung may pangitain ang Panginoon para sa atin, maghintay lang po tayo. Okay? Huwag nating madaliin, huwag po nating pag-iisipan ng kung ano-ano yung ating sarili na bakit na hindi natin nakukuha yung kagustuhan natin sa ngayon dahil nga ay talagang pinupuspos tayo ng Panginoon para kapag nandiyan na baka hindi natin kakayanin yung lahat ng biyaya na manggagaling sa Panginoon ay baka hindi natin kayanin na tanggapin, di ba? Kaya pasalamat lang tayo. Yung go ka lang ng go. Dahan-dahan. Huwag ka lang tumigil sa kung anong ginagawa mo sa ngayon. Okay? Kasi nga, kapag tumigil ka sa isang bagay, na kapag nakikita mo na parang wala ng silbi or wala ng saysay yung ginagawa natin, tapos sasabihin natin, bakit ko pa gagawin ito? Wala namang kasagutan. Diba? Wag natin sabihin ng ganun. Tinitingnan tayo ng Panginoon kung deserve nga ba natin na kaya natin tanggapin yung ibibigay niya, yung kasagutan ng ating hinihingi para sa ating buhay. Diba? Ngayon, kung deserve natin yon, ibibigay niya sa'yo. Huwag ka lang magmadali, kaibigan. Okay? Salamat po sa lahat at ng mga nanood, si Ate Naida Bautista, si Ate Rio, and Ate Chari. Thank you very much po sa inyong panonood. Okay? So, kita-kita po tayo. Today is Wednesday, and tomorrow again, we will see you in the inside. Okay? At huwag yung kakalimutan. Thursday, and meron na naman po tayong 90 minutes live webinar. Okay, huwag niyo pong kakalimutan. Kung gusto niyo panoorin, maganda po dahil baka yun po yung isang way na mabago ang inyong buhay sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng automation system namin. Baka malaking bagay na matulungan namin po kayo. Okay? Salamat po at kita-kita ulit tayo. God bless us all. Bye-bye.